Langis na nagkakahalaga ng $200 kada bariles, pagsasara ng isa pang kipot sa gitnang silangan at ganap na kolaps ng enerhiya sa buong mundo. Ito mismo ang banta ng Iran matapos ang pahayag ni Donald Trump na simula sa susunod na linggo ay magsisimula na ang direktang pag-atake ng Estados Unidos sa mga planta ng kuryente at tulay sa buong Iran. Ngayon, nagbabantang isara ng Iran hindi lang ang kipot ng Hormuz kundi pati lahat ng rutang pandagat na dinadaanan ng langis mula Golpong Persiko. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, CP, ang supply ng enerhiya ay para sa lahat o para sa wala. Sa madaling salita, sinabi ng Iran na kung ibablockade sila, ibablockade rin nila ang buong pandaigdigang pamilihan ng langis. At bilang tugon, inilalabas ni Trump ang kanyang pinakamalaking alas. Nagbabanta siyang atakihin sektor ng enerhiya ng Iran, mga planta ng kuryente at mismong Iran. Энергетики по Sa episode na ito, ipinaliwanag kung bakit ang banta na isara ang lahat ng kipot sa reyon ay hindi bluff, kundi totoong maaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis hanggang $200 bawat bariles. Anong mga atake sa sektor ng enerhiya ang plano ni Trump at bakit niya ito inireserba sa pinakahuli? At higit sa lahat, ano na ang kalagayan ng presyo at industriya ng pagpapadala ngayon habang tinatalakay natin ito? Sige, isa-isahin natin. Ano ba talagang nangyari? Opisyal na isinara ng Iran ang kipot ng Hormuz na dinaraanan ng ikalimang bahagi ng langis sa mundo bago ang digmaan. Inanunsyo nila na sarado pa rin ang kipot ayon sa Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon hanggang matapos ang kasamaan ng Amerika. Nagpatupad muli ang Estados Unidos ng naval blockade sa mga pantalan ng Iran. Natalakay ko na ito sa mga nakaraang episode. Ngayon, hindi na salita kundi banta ang tugon ng Iran sa blockade na ikinagimbal ng buong pandaigdigang merkado. Nangako ang Corps na mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran na isasara ang lahat ng natitirang mga rutang pang-export na nagbibigay benepisyo sa Estados Unidos at mga kaalyado nito sa rehiyon. At dito mahalagang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Ang tinutukoy ay isang partikular na pangalawang kipot na kapag isinara, maaaring magdulot ng pagkaparalisa sa pandaigdigang pamilihan ng langis. Ang tinutukoy dito ay ang Bab el-Mandeb na kipot. Isa itong makitid na daanan sa pagitan ng Arabian Peninsula at Africa. Pagkatapos nito, papasok sa pulang dagat at pagkatapos ay sa Suez Canal. At ito ang buong tusong disenyo ng Iran. Ang Iran mismo ay hindi abot hanggang sa Bab el-Mandeb Strait. Malayo ito at hindi niya ito direktang masasara, syempre. Pero umaabot doon ang mga kaalyado niya, gaya ng mga Houthi ng Yemen na nasa baybayin ng kipot at mga Iranian sa baybayin ng kipot ng Hormuz. At nagsalita na ang mga Houthi. Isang mataas na opisyal ng kilusan ang tahasang nagbabala noong Lunes. Handa na ang grupo na isara ang Bab el-Mandeb Strait kung ipagpapatuloy ng Saudi Arabia ang pambubomba sa Yemen. At sinabi ng opisyal na Yemeni na ang ganitong hakbang ay maaaring magtulak sa presyo ng langis hanggang $200 kada bariles. $200. Para maintindihan, ngayon ang bariles ay nasa $85 para sa Brent. At lahat ng higit sa $100, sakit na yan sa bawat gasolinahan sa buong mundo, kabilang na syempre ang mga gasolinahan sa Amerika. Ibig sabihin, kontrolado ng Houthi ang global na presyo ng gasolina at handa na ang Iran gamitin ang huling argumento nila sa digmaan. Ito mismo ang hayagang banta nila ngayon. At dito na pumapasok ang mismong mekanismo na nagpapasama talaga sa buong sitwasyon. Tingnan nyo kung gaano kadanda pero katusong nakatali ang lahat sa isang buhol. Isinasara ng Iran ang Strait of Hormuz at kalahati ng langis mula sa Persian Gulf ay natitigil. Ang Saudi Arabia upang makaligtas sa sitwasyong ito matapos magsimula ang digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran noong Pebrero 28 ay nagsimulang magpadala ng kanilang langis sa pamamagitan ng pipeline na may habang 1,200 kilometro papuntang Red Sea. Pero para makalabas sa Red Sea papuntang karagatang pandaigdig, kailangang dumaan sa Bab el-Mandeb Strait. At ang Bab el-Mandeb Strait ay hawak ng mga Houthi at ang mga Houthi ay proxy force ng Iran. Kaya ng Iran isarang dalawang labasan ng sabay. At ang pangunahing Hormuz at ang alternatibong Bab el-Mandeb na siyang ginagamit ngayon ng mga Saudi para makatakas. Magiging napakalaking problema ito. At ito ay hindi na teorya. Isa sa mga pangunahing bagong balita ngayon ay ganito ang sinasabi. Ang pantalan ng Fujairah sa Emirate, ito ang pinakamalaking pasilidad. Ang alternatibong rutang umiikot sa Hormuz Strait ay epektibong tumigil na sa operasyon.
Ayon sa mga analyst, tinatanggal ito sa merkado ang humigit kumulang 6 na milyong bariles bawat araw. At isipin mo, kahit na may proteksyon ng dalawang American aircraft carriers at makapangyarihang abyasyon ng Estados Unidos, hindi pa rin nila nagawang panatilihing bukas ang pantalan na ito. Ang mga kapitan ng mga tanker ay basta na lang tumatangging pumasok doon dahil nga sabi nga nila lahat gusto pang mabuhay. Sa ganitong sitwasyon, naglabas ng pahayag si Mohammed Al-Farah, miyembro ng Politburo ng Houthi at Ansar al-Allah. Kung lumala pa ang sitwasyon, isasara ang Bab el-Mandeb Strait at Hormuz Strait bilang bahagi ng alyansa sa Iran. Ibig sabihin, handang magsanib puwersa ang Iran at mga Houthi para sabay isara ang dalawang mahalagang lagusan ng pandaigdigang kalakalan. At tumabagsak pa ang timog na pasukan sa Pulang Dagat, malalagay rin sa panganib ang Suez Canal. Isa pang kipot, hindi na ito krisis sa langis. Ito na ay halos pagkaparalisa ng kalahati ng mga pandaigdigang rutang pandagat para sa langis at pagkain na talagang kritikal. Sige, ilahad natin sa mga numero. 20% ng langis sa mundo ay dumadaan sa Strait of Hormuz. 12% pa ng langis ay dumadaan sa Bab el-Mandeb Strait. Sa Suez Canal naman, 5% pa ng lahat ng langis sa mundo ang dumadaan. Sa uli, halos kalahati ng lahat ng supply ng langis sa mundo ay maaaring tumigil. Ngayon, tungkol sa sagot ni Donald Trump, tumugon siya ng may pagtaas ng tensyon at inilabas ang pinakamabigat niyang alas. Bukod sa sunod-sunod na pag-atake, 4 na gabi ng sunod-sunod umatake ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos sa Iran. Ang huling bugso ay tumagal ng 7 oras at tinarget ang 12-12 ng target militar sa paligid ng Hormuz. Ngayon, nagbabanta si Trump ng mas matinding aksyon. Nagbanta siyang sa susunod na linggo, aatakehin ng Estados Unidos ang mga pasilidad sa enerhiya at mga tulay ng Iran kung hindi papasok sa negosasyon ang Tehran. Sa madaling sabi, nagbanta si Trump na patayin ang kuryente ng Iran at hatiin ng bansa aalisan ng pangunahing daanan at lohistika. Sa huli, nagbabanta ngayon ang Estados Unidos na patayin ang kuryente ng Iran at tinatawag ng magkabilang panig ito bilang pamimilit para sa kasunduan. Pareho sila. Pansinin ninyo, parehong Iran at Estados Unidos. Ang problema, ang nagiging bihag sa larong ito ay ang buong natitirang mundo na balak ng dalawang ito na bigyan ng oil shock. Sa ganitong konteksto, nais kong ibahagi ang magandang sipi mula sa mamamahayag na si Philip Gordon. Pakinggan niyo mabuti dahil sa tingin ko, siya ang pinakamagaling na naglarawan sa sitwasyong si Donald Trump mismo ang nagdala sa sarili niya. Sa kasamaang palad, hindi lang ang sarili niya ang nadamay. Narito ang sipi mula kay Philip Gordon. Hindi pa sana ganoon kalala kung ang kasalukuyang pantutunggali ay nagpapakita ng kumpiyansa ng bawat panig na siguradong aatras ang kabila. Malamang naniniwala ang Iran dito, lalo na kung titingnan ang rekord ni Trump at ang tinding pinsalangkayang idulot ng Iran sa ekonomiya ng Amerika, lalo na ngayong malapit ng midterm election sa Kongreso. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang pagyayabang, malamang na hindi naniniwala si Trump na susuko agad ang Iran. Maaring itulak siya nito sa mas mapanganib na landas ng paglala ng militar at syempre ng ganting paglala mula sa Iran. Ang aral mula sa nabigong memorandum ay hindi handa ang Iran na isuko ang kontrol sa Strait ng Hormuz. Bukod sa kita, hinihiling ng Iran ang kontrol at pagkilala sa kanilang autoridad na maaari nilang gamitin anumang oras bilang panggigipit. Sa iba pang mga issue, kabilang ang Lebanon, nuklear at pagkakakulong at negosasyon sa lahat ng mga mamamayang ito. Dito tama ang pagtutol ni Trump. Ngunit mukhang wala siyang magawa tungkol dito. Ngunit sa ngayon, habang nagsasalita tayo, binobomba ng magkabilang panig ang isa't isa. Nagulat ang korpus ng mga bantay ng Rebolusyong Islamiko na bilang tugon sa mga bagong pag-atake ng Amerika, inatake nila ang mga target ng ika-5 fleet ng US sa Bahrain. Dagdag pa, ayon sa pahayag ng mga Iranian, sinunog at winasak nila ang isang pasilidad ng lohistika sa Kuwaiti port ng Mina Abdullah. Dagdag pa, umatake rin sila sa tinawag nilang base ng Amerika sa Azraq na nasa Jordan at doon tinarget nila ang mga hangay ng eroplano. Isa pa itong mahalagang detalye na nagpapakita kung paano lumalawak ang gulo ng digmaan. Ngayon, diretsahang sinabi ng Iran na ang ilan sa mga pag-atake ng Amerika laban sa kanila ay ginawa mismo mula sa base sa teritoryo ng Jordan.
Mahalaga ito, ibig sabihin, aktwal na inaakusahan din ng Iran ang Jordan ng pakikisangkot at inaatake ito. Noong Miyerkules ng umaga, na-intercept at napabagsak ng air defense ng Jordan ang 3 ballistic missiles mula Iran na pumasok sa kanilang airspace. Ibig sabihin, hindi lang Iran at Estados Unidos ang nadadamay sa gulo, kundi pati na rin ang Bahrain, Kuwait, Qatar, tinamaan na rin ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at maging ang Oman. At ngayon, tahasan ng tinutukoy ng Iran ang Jordan bilang kasabwat din sa digmaan. Ibig sabihin, kumakalat na ang apoy. Para sa akin, pinakamahalagang palatandaan ng nangyayari at patutunguhan nito ay ang reaksyon ng merkado. Pasensya na, pero hindi nagsisinungaling ang pera. Hindi kailanman nagsisinungaling ang pera. Ang presyo ng Brent na langis ay tumaas ng 11% sa nakaraang 2 araw. At kung bibilangin mula linggo, higit pa sa 15%, 15%. Noong Martes, umabot pa sa $87 ang isang bariles ng Brent sa isang punto. Simula ng taon, halos 40% na ang itinaas ng presyo ng langis. At bakit? Inuulit ko, hindi pa naman sarado ang Bab el Mandeb. Bukas pa ito. Dahil dito, ang Saudi Arabia ay nakakapagpadala ng halos 4 hanggang 4.5 milyong bariles ng langis araw-araw sa ibang bansa. At itong isang kapansin-pansing sandali na mahusay na naglalarawan sa pag-aalangan ni Donald Trump sa sitwasyong ito. Noong Lunes, inihayag niya ang kanyang tanyag na singil na 20 para sa pagdaan sa Strait of Hormuz. Gumawa ko ng hiwalay na episode tungkol dito. Kung hindi nyo pa napanood, panuorin nyo. Doon malinaw naming ipinaliwanag ang lahat. Dahil sa matinding batikos, umatras si Trump sa ideyang yon noong Martes. Parang sabi nga nila, umatras siya at sinabi niya kahit walang ipinakitang ebidensya o detalye na sa halip na itong singil na 20, maghahangad daw siya ng mga kasunduan sa pamumuhunan kasama ang mga bansa sa Persian Gulf. Magpapaliwanag ako. Naalala niyo ba nang nag-tour si Trump sa gitnang silangan noong 2025? Alam niyo ba kung ano ang sinabi niya noon? Sabi niya, siya raw ang nagtagumpay. Nakakuha raw siya ng investment agreements na umaabot sa $1 trillion, hindi lang bilyon. Lumipas ang 1 taon at sinabi niyang hindi na ipapatupad ang taripang 20 at maghanap pa ng investment agreements. Putya, nakuha mo na nga raw dati. 1 taon na ang nakalipas, parang nakuha mo na raw ang mga trilyon na yan. Saan kaya nanggagaling ang malaking pera ng mga monarkiya? May napagkasunduan na dati, pero nakakagulat, nagpapadala pa rin ang mga tao rito. Parang oo nga. Kita mo, paano nilampaso ni Trump lahat? Nagbanta siyang magpataw ng 20 taripa kaya halimbawa, sina Saudi at Emirati, sinabi nilang mas mabuting mag-invest na lang. Nangyari na rin ito dati. Sabi nga ni Kutsma, nangyari na to dati. Yung tao, sa isang araw, nagbago ng isip ng 100 at 80 degrees na walang paliwanag. Ngayon, nagbabanta siyang sakupin ang kipot at maningil ng 20 sa pagdaan kinabukasan, nagbago ulit ang isip niya. Siguro, ang pangunahing problema ay ang pabago-bagong desisyon. Hindi maintindihan ng merkado kung ano ang gagawin ng taong ito pagkatapos ng 1 oras. Dahil sa pagiging hindi mahulaan nito, mas lalo pang nataranta ang merkado. Samantala, huminto na ang pagpapadala ng barko sa kipot ng Hormuz. Ayon sa kumpanyang KPLER na laging nagmomonitor ng trapiko sa dagat, 2 tanker lang ang dumaan sa kipot ng Hormuz sa nakaraang araw. Isa sa mga Turkish tanker ay lumubog matapos sumabog sa mina. Ibig sabihin, ang kinatawag ni Trump na bukas na kipot ay patay na, takot nang dumaan dito ang mga barko. Ngayon magbigay tayo ng buod. Aminin ko, hindi ito masaya. Nasa napakadelikadong hangganan ang mundo. Ang Iran naipit dahil sa American blockade, nadpa siya ng sumugal ng lahat. Handa siyang isara ang parehong mahalagang kipot, Hormuz at Bab el Mandeb at pabagsakin ang pandaigdigang merkado ng langis. Simple at desperado ang lohika. Sabi ng mga Iranian, pakinggan nyo, kung lulubog kami, damay ang buong planeta. Nagbanta si Trump na puputulin ang kuryente at bubumbahin ang mga tulay ng Iran. At ito ang pinaka-nakakabahalang bahagi ng kwentong ito. Dito, parang walang responsableng umaawat, tika nga. Walang nagsasabing, tama na, huminto tayo, mali na ang direksyon natin. May Iran na wala na mawawala at hinihila niya ang mga Houthi at halos buong rehiyon.
Naroon si Donald Trump na sa isang araw ay kayang sakupin ang mga kipot, magsagawa ng 20 pagpupulong, magbago ng isip, magbanta sa mga planta ng kuryente at magdeklara ng pangangalap ng pamumuhunan. At sa kanya, hindi mo talaga maintindihan kung saan siya nagbabluff at kung saan ang tunay niyang intensyon. At sa pagitan ng dalawang ito, si Iran at si Trump, naroon ang mga tanker na natatakot lang lumabas sa dagat. Sa gitna nila, ang presyo ng langis ang nagpapahirap sa atin. At heto pa, sa pagitan nila ay naroon ang posibilidad ng pandagdigang pagkabigla hindi lang sa gasolina kundi pati na rin sa pagkain. Sa totoo, dumadaan din ang mga butil sa mga kipot na yan halimbawa. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat mga subtitle.